to them, when you pray, says, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Pero hindi yan yung pag-aaralan natin. Sinasabi ko lang na yan yung pinaka-extreme example ng prayer. Yes. Ano? Kasi kung mula beginning hanggang end na pamumuhay ni Jesus Christ po, mga kapatid, sa mundo, is nagdarasal siya. So wala tayong karapatang hindi magdasal, nagdarasal rin ng Diyos natin, mga kapatid. Ano? Kakahiya naman. Diba? Kung ang ating pastor ay napakasipag, tapos tayo tatamad-tamad, wow! Kakahiya naman. Napakagandang ehemplo ng leaders natin, ng master natin, ang Panginoon, pero tayo hindi. Kakahiya naman. Diba? Biruin mo, nung binyag niya, nung binyag nung bautism. At sinabi ng binyag niyo. Mas naiintindihan niyo yun. Yung baptism ni Jesus Christ, nagdasal siya. Marami eh. Sa kanyang unang paglalakbay at unang pag-preach, nagdasal siya. Oh, biblical yun. Kasi kung titingnan natin sa Bible, makikita natin yung sa baptism niya sa Luke, makikita rin natin yung sa pag-preach niya sa Mark. Tapos yung bago niya piliin yung 12 disciples, nandun rin yung sa Luke. Ano? Bago niya pakainin yung 5,000 people. Yung mga 5,000, nalalaki pa lang yun ha, hindi pa kasama yung mga bata at mga babae doon. Nagdasal siya. At syempre, nung napakain niya yung 5,000 yun, nagdasal ulit siya. Nung nagpakain rin siya ng 4,000 people sa Matthew, nagdasal ulit siya. Di ba? At nung binuhay niya si Lazarus, nagdasal rin si Jesus Christ. Di ba? So, napakamarami pa pong beses nagdasal si Jesus Christ. Hindi ko na iisa-isahin, baka doon na tayo matapos ng pag-preach kasi may second preaching pa tayo. Si Pas pinag-aaralan kanina. Ang kita ko, kaya bibisan ko lang daw parang, alam niyo na. Pero nga raw mga kapatid, doon sa lahat ng panalangin ni Jesus, ang John 17 raw ang pinaka-kahanga-hanga. Alright. Pinaka-hanga-hanga. Kasi, ang word raw is very plain, pero majestic. Yung sunod bro. Very plain, pero majestic, simple, yet mysterious. Kung iisipin mo yung, anong sinabi ng Panginoon, pero kung iisipin mo, napakaraming gustong sabihin. Ano, yung parang isang salita niya, yung isang verse ng Bible na Jesus wept. Yung pinamaisip, pero napakaraming sinasabi sa buhay natin. No? Ganun rin, at pa kaya ganun kahaba. No, mga kapatid? So, at wala ka raw makikita sa Bible na katulad nito. Yung parang inilulubog niya, yung kung babasa ka, babasahin niyo ito, inilulubog niya yung mga mambabasa sa hindi raw maarot, nalalim ng yung communication at yung parang intertrinitarian na samahan ng Ama at ng Anak doon sa panalangin ni Jesus na yun. Diba? Kasi yung panalangin ni Jesus na yun, lahat saklaw na nun eh. Lahat, as in. Mula dun sa kasaysayan ng pagtubos, mula raw sa pagkahalal hanggang sa pagkaluwalhati, kabilang na rin raw dun yung pagbabagong buhay, pagpapahayag o revelation, elimination, sanctification, at preservation, lahat kasama na dun sa John 17:1. At ang chapter na ito raw na 17:1, ito raw yung pinakamahabang prayer ni Jesus Christ sa Biblia. So may nalaman na naman tayo kasi hindi ko rin alam yun. Alam ko lang nagdarasal si Jesus Christ, pero hindi ko alam na yun pala ang pinakamahabang dasal ni Jesus Christ dun sa Bible. So, walang alinlangan raw na nagdasal siya ng iba pang panalangin na kasing haba nito. Pero, maaring hindi inilagay ng Panginoon mismo sa Biblia kasi hindi fit para sa atin. Amen. Kasi hindi naman ilalagay. Kasi napakaraming
napakarami, tulad ng mga ng sermons of Jesus Christ, napakarami sermons of Jesus Christ, mga parable ni Jesus Christ, ba't niya inilalagay lahat? Pati yung mga prayer, marami naman prayer, ba't yung prayer na pinakamahabang yun, isa lang yun. Kasi nga, baka hindi fit para sa atin, baka pag nabasa natin yung panalangin ni Jesus Christ, baka maano tayo, magulantang tayo. Oo, kasi usapan nyo ng Panginoon at si Jesus Christ. Hindi natin maintindihan lalo. Oo, ito kasi maiintindihan natin, kaya ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito lang. Pero ito lang na to, napaka-powerful. Mga kapatid? So, bago natin pag-aralan mga kapatid yung panalangin na yun, tingnan muna natin, ano ba ang nangyari nung time na yun? Ano ba talaga nangyari? Ano ang nangyari nung bago manalangin si Jesus Christ? Yung setting of prayer ba? Ano ba yung tagpo? Ano yung tagpo nung time na yun? So, sabi nga dun sa word na binasa ni Sis, Jesus spoke this word, lifted up His eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Ang panalangin ni Jesus ay patatandaan na raw po ng pagtatapos ng panahon ng disciple na kasama si Jesus dun sa upper room. Yun. So, bago mangyari ito, si Jesus ay naglingkod sa kanila. Ikinumport ni Jesus sila at in-instruct ni Jesus yung mga anxious disciples niya nung time na yon. Tapos, naranasan rin nila mismo yung inilalarawan ni John na yung iniibig ni Jesus Christ yung mga disciples niya. Naranasan talaga nila nung mga time na yun. Kasi nung gabing yun, nagsimula si Jesus Christ na hugasan yung paa ng mga disciples niya. Di ba? Kung saan mismo si Jesus Christ yung kumuha ng tubig, inalis niya yung panglabas na damit niya, tapos ipinulubot niya yung tuwalya, yung pampuna sa paa. Ganyan yung ginawa talaga ni Jesus Christ. Siya lahat. Pero ang sabi doon, kahit alam na rin niya na ipagkakanulo siya ni Judas, hinugasan niya pa rin ang paa ni Judas. Amen? So, sabi rin ni Peter, ay hindi pwede kayo maghugas, Lord, ng aking paa kasi master kita eh. Dinadali siya ni Jesus Christ doon. Ay kung ayaw mo magpahugas sa akin, hindi ka kaisa sa akin. Di ba? Kasi nung time na yun talagang hinuhugasan niya na lahat. Sabi, bakit hindi buo? Bakit pala? Because they are clean already, but yung nilalakaran nila, yun yung hinuhugasan ng Panginoon. Yun yung time na yun. Sumunod doon is yung huling hapunan. Kung saan ipinahayag rin ni Jesus Christ na ipagkakanulo na siya ni Judas. At syempre, i-deny rin siya ni Peter. Sinabi niya na rin yun. 3 beses siyang i-deny ni Peter. Syempre, nagulat yung mga disciples niya noong time na yun. Kaya ikaw ba naman? Hindi pa naman nangyayari. At sinasabi mo na. Bakit mo naman nasabi? Kahit ikamatay, di ba? Sabi ni Peter, kahit mamatay ako, hindi kita i-deny eh. Di ba? Pero ano ginawa? I-deny pa rin. So, ganun pa man, syempre, ang Panginoon, sabi dito, Jesus quick comfort them. Nung time na yon, sinabi niya rin na huwag kayong mabagabag, sabi, don't let your heart be on trouble. Believe in God, believe also in me. Ayan yung sinabi niya sa John 14:1. In my Father's house are many dwelling places, for I go to prepare a place for you. Sabi sa 14:1-2. Higit pang pinalakas ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad sa pangako ng banal na Espiritu. Kasi sinabi diba ni Jesus Christ na ang katulong na susuguin ng Ama sa pangalan ni Jesus is yung banal na Espiritu. Na kapag umalis si Jesus Christ dito sa mundong ito, dadating yung banal na Espiritu upang makasama nila. So parang, huwag kayong mag-alala, pag umalis naman ako, may dadating naman. Pag nagkahiwalay naman kayo, may mas papalit din na mas pogi. Diba? Parang ganyan. Hindi ba yung parang kino-comfort talaga niya ang mga kasi syempre, para sa kanya, syempre masakit rin yun. Kasi tao pa rin siya eh. Tao pa rin siya. Panginoon siya, pero tao pa rin siya. Nandun pa rin yung pakiramdam na iiwanan mo yung kaibigan mo, si Romel pa nga lang, dati nung payat na payat, nung kumuway sa akin, akala ko magpapaalam na. Kasi hindi pa kayo magkakalala no, si sobrang payat ni Ruel dati talaga. Praise God, tingnan mo. Okay na siya. Kasi talagang tinakwil niya na yung mga yung PUBG.
Oo, yung PUBG. Yung gaming kasi yon. Kung hindi niya itinakwil yun, maaaring ganun pa rin yung kanya kasi puro puyat siya nun eh. Kami, kahit ako, nagpupuyatan ako, ganun din kasi ako. So, praise God. So, si Aaron Rowe ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Yun yung Holy Spirit. Pero syempre, kakapuutan rin raw ng mundo yung Holy Spirit. Dahil kinapuutan nila yung si Jesus eh. Oh, di ba? Palalakasin at gagabayan sila rin ng banal na espiritu, sabi niya rin sa 15:26. So inihalin tulad rin ni Jesus sa vine tsaka sa branches ang mga disciples. Amen. At until now, it's happening. Amen. Oo. Kung sino yung hindi namumunga, tinatanggal ng Panginoon at sigurado saan mapapalagay? Yun. Kaya, syempre, kung talagang may Panginoon tayo, kung may Spirit of the Living God tayo, magkakaroon tayo ng fruit. Tandaan natin yan. So, pag hindi tayo nagka-fruit, alam na natin sa sarili yan. Mahirap ang salita. Sinabi niya rin sa John 15:16 na you did not choose me, but I chose you and appointed you. Yan. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruits and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. So, sarap ng pakiramdam. Ibibigay ng Panginoon ng aking mga dinidesire. Mga kapatid. So, bagaman silang araw is magdadalamhati sa maiksing panahon, kasi nga, alis si Jesus Christ, tiniyak rin ni Jesus Christ ang kanilang kalungkutan ay pansamantala lang. Sabi nga niya sa John 16:20 na truly, truly I say to you that you will keep and lament but the world will rejoice. Amen. Kayo magdadalamhati, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ayan ang sinasabi niyan sa John 16:20. Pero syempre, hindi naman naiintindihan ng mga disciples yung mga time na yon. Hindi nila maintindihan bigla-bigla kasi paano nila maintindihan? Bigla nila nagkaganyo si Jesus Christ sa harap nila, di ba? Hindi nila naiintindihan rin na si Jesus Christ ay mamamatay at mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Hindi rin nila naiintindihan yun. Amen. So, hindi nila napagtanto na ang kamatayan ni Jesus ay kinakailangang bahagi ng plano ng Diyos and had been for the Messiah all along. Ayun. So, dahil ang pag-unawa ng mga Hudyo nung time na yun mga kapatid is dadating yung Messiah upang magkaroon ng kaharian sa lupa. Yun yung pagkakaunawa ng mga Hudyo nung time na yun. Nung si Jesus ay matagumpay na raw na pumasok sa Jerusalem, ang mga disciples niya is nag-overwhelm. Nag-overwhelm sila na kahit na raw na nagagalit na nga raw yung mga religious leader. Overwhelm, galit na galit eh. Gusto nga nilang manakit kasi nga lahat gusto nilang sa kanila, di ba, maniwala. Pero bakit ito? May higit ata ng pananampalataya ito si Jesus Christ na tayo naman. So ang kanya raw katanyagan ay mas lumaki nung time na yon. Tapos ang mga tao ay nagkaroon ng kagalakan, pinuri siya, binigyan sila pinuri siya bilang kanilang hari, even laying down palm branches before him and greeting him with the shouts of Hosanna. Hosanna, the Savior. Na mga kapatid. So I want us to know mga kapatid that quick, reasonable, surprising things which are inside the John 17:1. Dito talaga tayo masosurprise. Kasi ang verse natin is John 17:1 lang eh. Napaka-iksi. Pero ano ba yung mga nilalaman ng John 17:1? Unahin natin yung first surprise. The first surprise is, do you notice that God's sovereignty, God's total control, encourage prayer. Amen. Amen. So hindi man sumagi sa isip ni Jesus Christ na wag manalangin. Bakit? Bakit ako mananalangin? Hindi Diyos rin ako. Ano? Parang, bakit ako maglilinis? Leader din ako. Parang ganyan ang ating isipin. Parang naawan si atin.
Anak, di ba? Lahat naman raw na ito, nasa sa ilalim na rin ng Panginoon eh. Bakit pa ako maniniwala? Alam ko naman na ang Panginoon ang bahala. Bakit pa mananalangin si Jesus Christ, di ba? Sabi nga, baka nga raw, waste of time lang raw yun. Di ba? So, he's totally aware of the Father's control and he's totally aware that Father is concerned and he wants to talk to him. Siya ang Ama ng langit na namamahala sa oras. Ang sabi nga sa verse 1, the hour has come. At literally, hour yan, yung oras. Ang oras ay darating na. The hour for Jesus to die and rise has come. At dahil dumating na nga ang oras at ang Diyos ay makapangyarihan, ang lahat ng sangkot doon sa buong plano na mangyayari kay Jesus Christ ay biglang kikilos. Lahat. Yung mga kaaway niya, gagawin nila yung kanilang mga bahagi ng eksakto sa plano ng Diyos. Parang, alam nyo, yung parang merong movie. O, ito yung gagawin mo, ganito yung mangyayari. Ganito, alam na ng director yung mangyayari at yung ending. At ayun ang Panginoon. Alam na niya mangyayari. Ito yung sasaksak sa iyo ha. Ito yung sasapukin mo. Ganyan. Alam ng Panginoon yan. Nakatadhana yan. Alam ng Panginoon yan. Lahat. Walang hindi alam ng Panginoon. Si Judas raw na ibibitray si Jesus Christ sa nakuhang 30 pieces na silver. Igagawin niya rin exactly kung ano yung talagang dapat gawin. So kahit hindi talaga si Judas meron at mayroong magbibitray. Kaya tingnan mo sa ating group, hindi mawawala ng magbibitray sa atin. Pero kung hindi man siya magbitray, meron talaga magbibitray. Meron talaga. Kaya asahan natin yan. Nangyari nga kay Jesus Christ, isa ating hindi naman tayo Diyos. Mga kapatid. At nangyari ito dahil nga ang Diyos ay may kapangyarihan sa oras, may kapangyarihan sa minuto, at may kapangyarihan sa segundo. Pwede magubad muna ako, bigla akong binanas. Ang init bigla. Napayabang ako din niya, magmumukha na ako tuloy. Papang sa sarili. Kaya nga, bigla ako nang yan. Pakibigay yung ticket. Hindi pa naman. Dalawa po ba? Kasi pala, nagbabasa na yung likod ko, baka ako yung masobrahan ng... Ako na po, salamat. Okay naman, di pa po? Okay lang. Paspas po yung hangin. Ayun. Sa darating na eleksyon, ating pag-iboto. Huwag kalimutan. So, kaya nga tayo mga kapatid, ang dami natin dagok sa ating buhay, ano? Ang dami. Ang dami natin pwedeng maranasan. Pero syempre, magtiwala tayo sa sovereignty ng Panginoon. Amen. Yes. Kahit minsan nakakalimutan natin. Nakakalimutan. Ako, sarili ko, minsan nakakalimutan ko rin. Minsan, kasi yung flesh natin, deceiving. Napaka-deceiving. So, isinugo si Jesus upang gawin ang kanyang gawain at bibigyan niya ang tao ng buhay na walang hanggan at dadalhin sila ng Diyos hanggang sa kaluwalhatian. So, mga kapatid, kaya wala raw sino man makakapigil sa plano ng Diyos, sa plano ng Panginoon. So sa buhay natin bilang mananampalataya, walang makakapigil sa plano ng Panginoon. Amen. Kung gusto natin mag-grow, kahit sino pa yung iharap sa iyong mukha na makakasama ng iyong pananampalataya, mag-grow ka, walang makakapigil yan. Amen. Minsan ginagamit ako ng kaaway para sa asawa ko, ginagamit ako, pero hindi niya mapipigilan ng asawa ko na mag-grow. Amen. Hindi niya kaya parati tayo nandito eh. Maaaring gagamitin niya yung pinakamahal natin. Maaaring gagamitin natin ang pastor natin. Pogi lang pastor natin, pero... Huwag lang salta. Okay na yan. Di ba mga kapatid? Amen ba? Amen. At ang impormasyong ito ang nagpapalakas sa pagnanais ni Jesus na manalangin. Kasi alam niya eh. Alam niya na yung mangyayaring yun eh. Alam niya na ang Panginoon eh. Di ba? So, doon tayo sa pangalawa. Secondly, surprise. God's appointed difficulties encourage prayer as well. Parang parehas. Hindi ano ganyan, di ba? Ginamit ng Panginoon ang mga difficulties
upang mas lumapit tayo sa Kanya. Amen. Uy, nangyayari yun ngayon. Amen. Di ba? Siyempre, ang nakakalungkot lang mga kapatid, napakaraming taong sumusuko sa mga difficulties or hindi, or kapag hindi nasasagot yung mga prayer natin. Hindi mo naman sinagot eh. Eh, diyan ka na. Nadi-discourage. Oo. Hindi niya alam. Meron niya akong magandang example niyan, pero nadinig na ng iba. Yung mga nakadinig na, tulog muna kayo, gisingin namin kayo pagtapos na. Ha? Ganto. Meron kasing pumasok sa army. Siyempre may mga matataas na opisyal na. Pumasok ka doon, may mga matataas na opisyal na. Ngayon, yung dalawang mataas na opisyal, nakita yung faith nung baguhan. Ano bang tawag sa baguhan na army? Parang ano pa lang siya eh, yung parang... Junior. basta mga Cadet. ganun. Cadet, parang cadet pa lang siya. So nakikita niya, madasalin itong cadet na to. Madasalin. So, pinagtitripan ng dalawang mataas na. Ngayon, siyempre, pag army ka, dapat marunong ka rin palang mag-drive talaga. Kailangan mo talaga marunong mag-drive kasi kailangan nyo pag parang emergency yan, ay hindi ako marunong mag-drive. Di ba? Yes. Kailangan mag-drive. So itong cadet na to is hindi pa na-try niya talaga mag-drive. So ang ginawa niya, nung dalawang opisyal, sabi niya, may nakasasakyan dito, may sasakyan dito, may sasakyan dito. I-park nito sa sasakyan ito, dito sa sasakyan na, dito sa ano na to, uwang na to. Ngayon, kinakabahan na yung kadik. Eh, hindi nga ako marunong niyan eh. Di ba? Yung nasa sa isip niya, pero nagdasal siya. Tumatawa na naman itong dalawa na ito. Nagdasal siya. Tapos, alam niyo naman kung saan nilalagay ang susi, siyempre. Tapos, unti-unti niyang na-park ng ayos yung Tapos, bumaba siya. Pagbaba niya ng sasakyan, alam mo ba, umiiyak yung dalawang umiiyak yung dalawang opisyal. Na nagulat siya. Ha? Asars mo. Hindi ganun, kayong sinisira niya yung kwento eh. Ayun, umiiyak yung dalawang opisyal nung bumaba siya kasi nagpapasalamat mo din. Pagkababa niya kasi sa sasakyan, nag-pray ulit siya, nagpasalamat siya. Tapos doon yung joy niya na nagtawa siya. Pero nakita niya umiiyak yung dalawa. Sabi ng dalawa, sino ang Diyos mo? Alam niyo kung bakit? Yung pala sasakyan na pinapark sa kanila is walang makina. Imagine kung gano'n kang kagaling ang Panginoon. Napaandar yung sasakyan na walang makina doon sa gusto nilang paglagyan. Kaya talaga umiiyak talaga sila. Di ba? Sino ang Diyos mo? At nung time na yun, kasama nila sa pananampalataya. Hallelujah. Lahat kaya gamitin ng Panginoon. Amen. Mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Diba? Ang sarap pakinggan yung mga ganong kwento na and it is possible. Walang imposible. Meron pa ngayon kinento sa akin si Bro Joseph. Talaga, ang gusto ko lang yung mga ganito. Kasi maiksi lang itong prayer na to. Pagbigyan nyo na ako. Merong babae na manganganak tambal. Ngayon, hindi pumayag yung doktor. Hindi ako papayag na manganganak ka. Hindi ako imposible manganganak ka. Kasi pala, yung doktor na yun pala ang nag-alis ng mattress dun sa babae. How come na nagkaroon ka? Kambal pa. Ganun ka. Walang imposible. Walang imposible talaga. Ang kwento naman, nagkwento na sa akin si Brother Joseph na totoo rin raw nangyari. Oh, di ba? Walang imposible sa Panginoon mga kapatid. Naku po. And there is no greater example nga raw po sa pangyayaring yun kaysa sa doon sa John 17. Nangyari na yun. Di ba? Jesus' total depends on His Heavenly Father because His enemies are everywhere. Amen. Like us, the enemy is everywhere. So, His disciples are babies confused. Talagang hindi pa pwedeng iwanan eh. Parang naiisip natin, babies pa raw eh. Sinasabi sa preaching, sinabi talaga, babies confused. Pretty useless, and so He lift up His voice to His Heavenly Father, and He find in His Heavenly Father all the love. Oh, hindi ko na kaya lahat, pero nakuha ko sa Kanya lahat ng tiwala. Yung tipong, yung ang dami mong utang, last June mo na, mahukulong ka na, biglang pinahiram ka ni Bro Roel.
hinga ng malalim. Oh, thank you, Lord. Diba? Yung ganyan. Yung tipong last minute. Yung tipong, uy, kailangan ko ng cum light. Eh, yung aeroplano ito, kailangan bayaran na lang ito. Sakay ako, hihiram mo. Tapos biglang may magpapahiram sa iyo. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ganun yung, mas mahigit pa dun yung naramdaman ni Jesus Christ. Kasi wala siyang inaasahan. Diyos lang. Wala siyang ibang inaasahan. Mga kapatid. At sabi dito, and all the power and all the promises that He needs because of believers with the Heavenly Father is like a majority. He is enough. Wala na tayong kailangan. Sabi nga natin sa kanta, Your grace is enough. Oh yeah. Okay na yun. So mga kapatid, put our confidence in Jesus Christ. So lahat ng nangyayari sa buhay natin ay hindi accidentally. Hindi rin raw ito careless event. No? So, in-appoint ito ni God upang tumaas yung pagtitiwala at magdepende tayo sa Kanya. Parati natin isipin na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon, mga kapatid. And it will going to bless our fellowship with our Father. Walang imposible sa Panginoon. Ha? Lahat ng pinagdadaanan natin, Panginoon lang ang nakakalangan. Pangatlo, mga kapatid, the third surprise. Sige nga, basahin natin. The third surprise Jesus does not ask to escape the dark hour. Amen. Kami magkasabay-sabay. Hindi naman siya nagdasal ng Father, Father. Kaya tanggalin mo nga ako dito sa ano nito para hindi na ako masaktan. Hindi niya sinabi na gano'n. Okay? Is that Jesus does not ask to escape the dark hour. Huwag mo na nga lang ako lagay dito ba, hindi ko kayanin eh. Diba? Hindi niya sinabi ni Jesus Christ. Tapos, at ang second prayer niya doon eh, and if there is a way out of the dark hour, please get me out of the dark hour. Sinabi niya rin ni Jesus Christ yun. Pero, pareho itong submission sa Panginoon. Pareho yung sinasabi ito sa Panginoon. They are both trusting God. They are both naging Bisaya na. Oy, Bisaya They are both trusting God. Ano mo kay both and both, they might kung ano. They are both trusting God and they are both Bangka yung bangka. honor God. Ano? Bangka ba? They are both honoring God. In-honor niya daw ang Panginoon. Hindi niya dahil gusto niya lang. Ginawa niya yan dahil para sa ika-glorify rin ng Panginoon. So, ngayon tayo, nasa pang-apat na tayo, napakabilis. So, pang-apat na. Pang-apat. Jesus asked to be glorified Without being selfish. Alright. Diba? Kung mababasa natin sa Isaiah 42:8, bro. Kasi may sinabi diyan si Lord. Ang sabi niya, I am the Lord. That is my name and my glory. I will not give to other nor praise to carved image. Hindi kinibigay kahit kanino. Di ba? Sinabi ni Lord yan eh. Our Lord is a jealous God. No, kaya talagang hindi niya ibibigay. Pero bakit sinabi ni Jesus Christ dyan na ano? Give me glory. Di ba? Sinabi niya yan dyan. Without being selfish. Without being selfish. Yes. Oo, without being selfish. Ang panalangin nito ni Jesus para sa kanyang sarili ay para maluwalhati ang anak. Yung pala. Hindi para maitaas siya. Para maitaas pala ang ama doon sa pinagdadaanan niya. Kaya gusto niyang mag-glory rin siya. So this prayer of Jesus Christ for Himself has this one partition, which is that He would be glorified at the cross and then finally in heaven. And it's not selfish if God glorifies Jesus. That is if He display His greatness through the cross, the resurrection, the ascension, o yung pag-akyat na ni Jesus Christ sa langit. Diyos mismo ang luluwalhatiin in that time. Ano? And through the crucifixion, the Father is glorified. He wants the Father to be glorified. At naligtas tayo by glorification at the cross, resurrection, and ascension. Amen. Sino ba naligtas? Nung pinadala ng Panginoon dito si Jesus Christ, sino bang itinataas nun? Ang
ang Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya pinagdala niya yung, ano niya, nung ipinako si Jesus Christ sa cross, sino ba nag-glorify? Ang Panginoon. Kasi thanks Lord, kasi isunod mo iyong anak para sa aming kasalanan. Sa lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, Panginoon ang itinataas niya, hindi yung sarili niya. Amen. No. Praise God. Hindi tulad natin. Gusto rin natin maitas yung sarili natin. Bro, pagandahin mo nga rin yung bike ko para parehas tayong maganda yung bike natin. Sis, ayusin mo nga rin yung kuko para parehas tayong maganda yung kuko. Di ba? Yung parang, Ate Lorna, kung kilala niyo si Ate Lorna, nag-aayos siya ng buhok. Ayusin mo nga rin yung buhok ko para para mas maganda yung buhok ko kaysa kay ano. Yung parang, gusto ba natin parati tayo umaga? Humble always ourselves. Ito mo ang ginawa ng Panginoon ng Kristo. He humble himself. You know, He is God. Na, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi natin maintindihan ang Panginoon kung hindi rin natin maintindihan ang cross. At hindi natin maintindihan rin yung cross o yung simbolo ng Christianity natin kung hindi natin ba binabasa ang Biblia. Amen. The cross is the door that you walk through into the family. Kung hindi mo naintindihan ng cross at kung ano ang ginagawa ni Jesus, you will never be into the fellowship of our God, mga kapatid. So, there are simple lessons, mga kapatid, I trust from this verse. Una, that the sovereignty of God should encourage us to pray. He is the best person to talk to. Amen. Walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon. That some of the trials we are going through are not a mistake. They are designed to make us dependent and prayer. Amen. Amen. Sa pakiramdam na na. That Jesus Himself does not ask to escape the death, but that He might glorify God in the midst. Amen. That Jesus' glory is going to bring glory to God, and also it's going to bring good to believers. Amen. That the glory for Jesus at Calvary, but it is also in heaven. Hallelujah, mga kapatid. Prayer is very great revealer of what important to us, and I think we ought to learn from John 17 that what is categorically important is the glory of Jesus, and that His work on the cross is important because He has told us and He has modeled it. And if in your life Jesus is not that important and the work on the cross is not that important, you just haven't got it. But if you have, of course, if you have, mga kapatid, ngayon pa lang, habang malakas pa tayo, si Jesus Christ kasi yan, malapit na mamatay ng time na yan. Habang tayo bilang mananampalataya, habang malalakas pa tayo, yung mga mahal natin sa buhay, yung family natin, friends, workmate, kahit kaway, sarili natin, start natin pag-pray. Lapit natin parati sa Panginoon. We cannot do that nothing kung nasa sa Panginoon tayo. Lahat po, mga kapatid, ng hinain natin, ibigay natin sa Panginoon. At walang ibang makakatulong. Yun lang po sa araw nito. Let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, thank you, O Lord God. Thank you for the word, O Lord God, that you have given us. Lord, salamat, O Lord God. Nawa, O Lord God, ng iyong panalangin is magsilbing, O Lord God, kalakasan namin, O Lord God, na madadala namin ito, mamanifest sa amin, O Lord God, ang mga salita. Salamat, O Diyos, sa mga samot dalangin, in Jesus' name. Amen. Part Ano ang pangako ni Minister Michael? Part 2, number 6. Pinangako niya kasi yun, dapat maglo-Lord stable lang ako eh. Ala. Sama tuloy yung tingin ni Apple. Ala. Praise God, mga